Isang good morning, ayan mga boss, at welcome back to our channel. Ayan mga boss, pag-uusapan natin ngayon itong si Gutesa regarding dun sa kanyang inilahad na statement tong nakaraan sa Blue Ribbon Committee. At sinasabi nila na piki daw yung statement niya dahil yung pinagnotaryuhan daw niya ay peke kasi hindi daw pirma ni Attorney Espira ba yun? So ngayon mga boss, para maliwanagan tayo, ayan, ipapaliwanag ng isang abogado na si Attorney Virgilio Garcia ang nangyari dun sa statement ni Gutesa. Ito malino na malino mga boss. Ayan mga boss, so pakinggan muna natin bago natin bigyan ng reaction at opinion. At sa nga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa ating channel, ayan, please pakisubscribe mga boss. At ito na mga boss, pakinggan na po natin. Issue kahapon o balita na kung saan kinumpirma po ng Manila Regional Trial Court na peke po yung isinumiteng sworn statement ni Orly Gutesa, yung surprise witness na ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa kasagsagan po ng flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee. At batay nga sa ulat ng NBI na isinumite sa Manila RTC, natukoy na ang lagda ni Attorney Petty Rose Espera sa nasabing dokumento ay hindi tumutugma sa kanyang original na pirma. Ano po muna ang inyong reaction po dito? Una, nakakagulat na yung testigo, yung gustong tumulong na malaman natin yung katotohanan, ang nagkaroon ng kaso agad. Samantalang yung mga talagang hinahanap natin na may sala, sinasabi pang walang kasalanan. Now, yung mga ganitong pangyayari, to me, is censure. It is a threat para ma-intimidate yung mga who are similarly minded, who wants to help in the search for truth dito sa napaka-malawakang garapalang nakawan na ito ng ating mga matataas na opisyal sa ating pamahalaan. Opo. Pero magkakaroon pa rin po ba nagsaysay yung kanyang naging salaysay doon sa Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng mga ganito pong mga issue tungkol sa kanyang notarized statement? Opo. Mahalaga pa rin po at hindi po nabawasan ng kahit na isang hibla ang katotohanan yung kanyang inilahad sa Senado dahil yun po ang kanyang statement. Ganito po gusto kong maging para maliwanagan sa ating mga kababayan. Sinabi forgery. Okay, so alin ba ang forged? Alin ba ang hindi totoo? Yung bang sinabi ni Master Sergeant Gutesa o yung signature ng notary? Ang pino-point out yata is peke yung pirma ng notaryo. Ngayon, ganito yon. Kung halimbawa ako ay susumpa, humarap ako sa isang tao na nandun sa opisina ng notaryo at ang aking paniwala, ang nasa harapan ko ay yung notaryo, yung abogado who is authorized to administer oath, and in front of him or her, I swore na yung aking salaysay na isinulat ay aking kusang loob na ginawa at puro katotohanan at katotohanan lamang, hindi po apektado yon yung aking statement. Hindi rin po hulugan na baliwala na dahil sa aking pong paniwala, yung taong kaharap ko ay authorized to administer oath. Ngayon, kung later it was found out na hindi pala siya yung notaryo, hindi po ako ang may diferensya. Hindi po yung sinabi ko ang may diferensya. Sila po ang may diferensya. Sila po ang dapat na managot, hindi ako. Yun. Yan exactly mga boss, tama po yung paliwanag dito ni Attorney Garcia. Kasi kung tutuusin lang talaga ang pagdating sa ganyan, kung sasabihin po nila na pike yung statement dahil pike yung pagkanotary ni Sergeant Master Gutesa, hindi na po na kasalanan ni Gutesa yun. Dapat ang hinahabol nila yung notary public na nagnotary kasi
Ang sa kanya lang naman mga boss, pumunta lang siya sa notaryo at pinanotaryo na para sa makatotohanan yung sinasabi niya. Isa pa, nakapagpanumpa din po sa mga boss doon sa Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin noon, nanumpa pa rin siya doon bago niya binasa yung statement na yun. Kasi kung merong hahabulin dito, dapat ang hinahabol nila yung notary public, kasi hindi naman po ni kasalanan ni Gutesa yun na nagpaperma lang siya doon, nagpa-notary lang, tapos hindi niya alam na ipagpalagay natin na hindi naman perma yun ni Attorney Espera. Hindi na po niya kasalanan yun. Dapat ang inahabol nila dito mga boss, yung abogado na may-ari ng notary public. Yan, napakaliwanag yun ng mga boss. At saka isa pa, sinasabi ni Attorney Virgilio Garcia dito na dapat ang hinahabol niya dyan tungkol sa peking notaryo ay yung notary mismo, yung kung sinong abogado yung may-ari noon. Kasi si Gutesa, ano lang niya mga boss, pinapapirmahan lang niya kasi yan yung sabi ni Senador Marcoleta para kung sure siya na totoo yung statement niya. Nagpapirma po siya dun sa notary public, notary public niya para ibig sabihin totoo yung mga sinasabi niya. Ano sa tingin niyo mga boss? Ayan mga boss, pagpatuloy pa natin. Napakabilis naman po yata na meron na agad hatol, meron na agad findings. Paano? Halimbawa po, hindi po ako naniniwala na merong tapos-tapos na findings yung NBI dahil yung acting director hindi niya raw alam kung ano na ang naging katapusan nung investigasyon tungkol dyan sa firma na yan. Kasi edi wala nang problema dun sa whether or not yung notary fake, because sumumpa ka na sa Senado at sinabi mong ito ang statement ko, ako ang gumawa nito, lahat ng laman nito ay katotohanan at puro katotohanan lamang. I affirm all the contents of this document. Cleared na po yun. Ngayon, kung sinasabing forge yung document, yung signature, edi ipanotaryo niya na lang po ulit. Correct. Ganito po yun Kailangan mga kababayan, malinawan ninyo, hindi po peke yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Yun po ay still very much useful in prosecuting those guilty dito sa anomalyang ito. Alam po ninyo, ang requirement ng batas is for the notary to be present. Talagang siya yung kaharap sa nagpapanotaryo, nagpapa-authenticate ng kanyang document. Hindi po uubra na sekretary niya. Ground for disbarment po yan pagka ginawa mo yan. Ano po? So, if you ask your secretary to sign for in your behalf doon sa mga dokumentong sinusumpaan, violation po yan ng notarial law. You violate the law, yung nagpupunta sa harapan mo does not violate anything because they do not know. Hindi nila alam na ikaw yan. Na hindi ikaw yan. Hindi ikaw yung notaryo. Wala silang pakialam doon Basta pumunta ako dito para magpanotaryo, para sumpaan ko ang aking salaysay, hindi ko alam kung ikaw o hindi ikaw yung nandyan sa harapan ko. Kasi hindi naman kita kilala Pumunta lang ako sa opisina mo. And your office purports to be that your office, and the person in front of me purports to be you. Wala akong kasalanan doon. Opo. Kailangan linawin natin. Hindi po si Gutesa ang nameke, hindi po si Gutesa ang nag-forge. I don't know if the judge said that. If he did, hindi tama yun. Because ang forgery po, yung pirma ng notaryo, hindi yung pirma ng Gutesa. At hindi rin po peke yung mga sinabi ni Gutesa doon sa kanyang salaysay. Opo. Pero ang malinaw dito, hindi po magiging maapektuhan yung credibility ni Gutesa bilang isang resource person. Testigo nga lang Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nila kaugnay dito sa flood control anomaly. Sa kanyang naging salaysay nga sa buong investigasyon nito patungkol nga dito sa anomalya ng mga flood control. Hindi po. Yung visa nung kanyang salaysay
ay still 100% valid. Ganito po kasi yun eh. Bakit nila dinidiscredit yung statement ni Gutesa? Una muna, I see it as censure. I see it as a threat. Kayong mga gustong maglahad, ganito rin ang aabutin ninyo pagka kayo ay nag-volunteer ng inyong statement para palakasin ang kaso laban sa mga pagnanakaw na congressman at senador. I see it that way. Kaya this is a warning. Kumbaga, pangit ito eh. Napakapangit nito. Yung testigo ang unang nagkaroon ng kaso kaysa yung mga may sala. Now, the effect of the statement of Gutesa is yung so far kasi yung mga statement ng mga taga DPWH nila Alcantara, nila Hernandez, yung mga naglahad, so far pwede mo pang masabi na yung legal doctrine na inter alios acta, yung statement ko, I cannot prejudice others by my statement unless meron akong ibang ebidensya to support my statement para ma-implicate ko yung mga ibang tao. For example, sinabi ni Hernandez o ni halimbawa lang, ay hindi ko na monitor yung complete statement nila. Sinabi niya na, nagbigay po ako ng pera kay dating Speaker Romualdez ng ilang milyon. Nagbigay din po ako kay dating Congressman Saldico ng ilang milyon. Pinadeliver po yan, ganito, ganyan. Okay? Statement ngayon, admission niya yon na siya may ginawang krimen at siya nagbigay ng pera. So far, siya yung may kasalanan. Pero yung statement ni Gutesa will back him up na nagkakaroon ng bigayan ng pera doon sa flood control project. So naaalis doon sa prinsipyo ng Res Inter Alios Acta, nagiging nasusuportahan ngayon yung statement ng mga iba para ma-establish nila yung guilt ng mga may kasalanan. So that is the reason why they are trying to discredit the statement of Master Sergeant Gutesa. Pero maniwala po kayo sa akin, hindi po nabawasan ng bisa kahit kapirasong hibla ang salaysay ni Master Sergeant Gutesa. Lalong-lalo na po pag nagsalita pa yung mga kasamahan ni Master Sergeant Gutesa. Hindi lang naman po siya ang magsasalita eh. Magsasalita rin po yung mga kasamahan niya na nag-deliver. Lalo pong lakas. Lalo pong titibay. Kaya huwag po nilang sabihin na hindi the most guilty at gusto pa nilang sabihin na negligence lamang ang naging kasalanan ng isang tao. Nakakalungkot po, nakakagalit na imbis na itong mga mambabatas na ito ay pumanig sa taong bayan, imbis na itong mga mambabatas na hinalal natin sa pwesto ay pumanig sa katotohanan, sila pa ang nagtatakip ng kasalanan ng mga walang hiyang magnanakaw na yan. Ayan, actually mga boss, totoo yung sinasabi dito ni Attorney Virgilio Garcia. Ayan, ito kasi yung mag-uugnay, ito kasi yung pinaka-credible talaga na witness laban kay Martin Romualdez na direct inuugnay talaga siya dito na nag-deliver sila ng pera dun sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Kaya sa tingin ko mga boss, mahihirapan sila rito kasi ang ginagawa nga lang talaga nila dyan, dinadivert lang nila, kumbaga ang pinaginitan dito yung tawag ni notary public na pinaganuhan kasi sabi nila PK daw. Hindi naman talaga, kung tutusin, hindi naman talaga alam ni Gutesa yun na PK or hindi. Ang mahalaga dito, credible yung kanyang statement at totoo. Kasi ang purpose lang talaga dun kaya pinanotary dahil sinabi ni Senador Marcolita na kung malakas ang loob mo na mag-witness dyan sa pangyayaring flood control scandal, ipanotary mo yan para sigurado. Yun lang kasi ang dyan talaga mga boss, na sabi pa nga ni Attorney Virgilio Garcia, hindi nabawasan yung kanyang pagka-credible dyan sa statement niya. O talagang credible talaga yung statement niya dahil
kung may kasalanan dito regarding dyan sa notary public, hindi habulin nila yung yung may-ari ng notary public na yan, yung si Attorney Espera. Di ba mga boss? Wala siyang kinalaman doon actually. Kasi nakapagpanumpa siya doon sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, na totoo at lahat ng statement niya doon ay totoo. Yun lang mga boss. So, kayo, anong masasabi nyo dito? At sa mga merong may opinion, reaction niya, comment na lang kayo dyan mga boss sa baba para mapag-usapan natin. At ayan, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, ayan, maraming salamat ayan, sa pag-view at pag-subscribe na sa ating channel, at pakihit na rin yung notification bell natin mga boss. Hanggang sa susunod nating video mga boss. Hanggang sa muli.